Bilang paggalang po sa salita ng Diyos, tayo lahat ay tumayo. Babasahin po natin to sabay-sabay. Anumang translation man yan, Tagalog, Bisaya, Espanyol, English. Okay? So, this is the last Sunday of the month of July na kung saan ang tema natin is all about obeying God above all. At ang ating pinaka-topic is all about obedience, which is a key to a blessed life. And in Deuteronomy 28 verses 1 to 13, ready na po ba lahat? Are you with me? Okay, sabay-sabay po natin basahin. Ready? Go! And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth, and all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Verse 3, Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before thee 7 ways. The Lord shall command the blessings upon thee in thy storehouses, and on all that thou settest thy hand unto. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee a holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. And all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. The Lord shall open thee his good treasure, the heaven, to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Last verse. And the Lord shall make thee the head, and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them. God bless the reading of his word. Shall we pray? Father, anoint our ears, circumcise our hearts, that we may obey you above all. We ask for your Holy Spirit to just teach us your truth, your principles, so that God, as we listen to your word and obey them, we may see these blessings coming upon us, Lord God. At dalangin ko rin, Panginoon, sa kapangyarihan nyo, kumilos kayo sa aming kalagitnaan. Open the eyes of our understanding that this word that we are about to take within us, O God, alam namin, Panginoon, ito'y mag-i-increase ng aming pananampalataya at kayo po ang siyang maluluwalhati sa aming mga buhay. This is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, we give you praise. And everybody say, Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Pag ang pinag-uusapan po natin ay blessings, marami hong natutuwa. Sino natutuwa pag pinag-uusapan ng blessings? But beyond that, ang gusto ng Lord, blessed tayo. Amen po ba? Sa secular, alam natin, kapag pinag-usapan yung bless ka, sa kanila, pananaw nila ay swerte ka.
Tignan mo ngayon katabi mo. Swerte, ibig sabihin, 1 in a million chance na pwedeng maranasan mo yung buhay na yon, yung pagiging blessed. Pero sa Christian world, ang pagiging blessed, ang translation nito ay happy. Sabihin mo nga sa katabi mo, happy! Happy ka nga ba? Nakangiti ba yung katabi mo? Or joyful! Because of Christ in our lives. Amen po? Pwede mong palagpakan natin si Lord doon. Hallelujah! Yan. Ang akala kasi ng iba, pagka meron kang mga material na bagay, masaya ka na. Pero alam nyo, ang pinakamalungkot na tao sa balat ng lupa ay yung mayayaman. Super yaman. Bakit? Despite of their riches, pag wala si Lord sa kanila, malungkot pa rin sila. There is a vacuum in their lives, in their hearts, na tanging makapuno lamang ay hindi ang material na bagay. Hindi ang sino pa man, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kung kayo nag-aaral dito, pumalakpak po kayo. Hallelujah! Kaya mapalad po tayo. Yung blessed, tinatranslate natin sa Tagalog to na mapalad. Hindi humalapad. Pero minsan kasi pagka mapalad ka na, blessed ka, happy ka, lumalapad ka. Tama ba yun? May expansion. Dati, ang baywang mo, katulad ko noon, nung binata ako, 27 lang ang baywang ko. Ngayon, huwag yun na yung tanong. But the main thing is, ang kagandahan dito, pag nasa si Kristo, siya yung pinaka-source ng joy, ng happiness sa buhay natin. Amen? Pati yung blessings, lahat. That's why there is an assurance sa buhay natin, 100%. Dahil ito yung sinabi ng Panginoon. Ito yung plano niya. Ito yung pangako niya sa bawat isa sa atin. Can I hear a loud amen? Ayan. Kaya one of the keys toward a blessed Christian life is obedience. Isa lamang po ito sa susi, yung pagsunod. Kaya ang pinaka-keyword na gusto kong daanan ngayon yung word na obey. Pakisabi nga po ulit, obey. And there's an acronym for it. Yung una, letter O stands for order. Pakisabi nga po sa katabi mo, order. There can be no obedience without an order. Paano ka makakasunod kung wala pang utos? Amen ba? In a military sense, obey first before you complain. Diba? Yan, alam ng mga military ito eh. Bago ka umangal sa immediate superior mo, sumunod ka muna. Kaya lang minsan, naaabuso. Naaabuso po yung kapangyarihan sa military. While in the authority in the land, nandiyan yung batas na naipasa na kailangan i-observe to. Sabi sa Romans 13, verses 1 to 3. Nasundin natin yung mga namumuno sa ating bayan. Kahit ba sa tingin natin, medyo hindi ito okay, but because God allowed na ilagay sila sa posisyon na yon, bahala din si Lord magtanggal sa kanila. Amen po? While in the divine authority, ang importante dito sa verse 1 sa binasa natin kanina, let us hearken diligently and observe to do. Hindi lang basta nakinig ka. Na-define po ni Pastora Janet yung merely hearing and listening. Ano po yung difference ng hearing and listening? Aside do sa spelling. Yung hearing, narinig mo lang sound, pero wala kang paki. Pero in listening, you are giving full attention
doon sa sinasabi o doon sa naririnig mo. Are you with me? Kaya ang pagkabanggit dito, hearken diligently. At hindi lang doon natatapos, we must observe to do what God has want us. Yung gusto ng Panginoon na mangyari po sa buhay natin. Amen po? Pakisabi mo sa katabi mo, nakikinig ka ba? Order, because our God is a God of order. Sabi sa 1 Corinthians 14 verse 33. Gusto ng Diyos may kaayusan ang buhay natin. Sino ditong gusto nyo may kaayusan ang buhay nyo? Amen. And God is the author of it. Gusto ng Panginoon, bawat detalye, bawat area ng buhay natin ay luminya doon sa kanyang mga salita. If He is a God of order, gusto ng Diyos lahat sa buhay natin ay nasa tamang lugar, nasa tamang panahon, nasa tamang posisyon. At pag nangyari yon, bless ka nga. Si Pablo, sabi niya sa 1 Corinthians 14, verse 40, let all things be done decently and in order. Lahat ng bagay ay gawin ng may kaayusan. Even King David said in Psalm 119, verse 133, order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Gusto ni David na isaayos ng Diyos ang bawat hakbangin niya sa pamagitan ng salita ng Panginoon upang hindi makapaghari ang anumang kasalanan sa buhay niya. Actually, merong ilang aspects, babanggitin ko lamang na gusto ng Panginoon may kaayusan. First and foremost, yung worship. Diba merong nakausap sa John 4 ang ating Panginoon na isang Samaritan woman. Ang pananaw ng mga Samaritano, doon sila sa mga bulubundukin sasamba. Ang pananaw ng mga Hudyo, doon sa Jerusalem sila sumamba. Pero sabi ng Panginoon sa verses 23 and 24, darating ang panahon at kayo na nga na may sasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Regardless of the place, regardless of the people na kasama mo. Ang importante, yung puso mo is in order. Ang puso mo naka-line in. Nakalinya doon sa nais ng Diyos na tunay na pagsamba. Yung dinidigta ng Espiritu ng Diyos at yung dinidigta ng salita ng Diyos. How we will worship Him and why we will worship God. Kaya binanggit din dito sa Zechariah 14 verse 17, and it shall come and it shall be that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no worship. Nasa Old Testament context to, pero ang principle po dito is no worship, no rain. Are you with me? Tingnan mo nga katabi mo, sabihin mo, dahil sumamba ka ngayon, may ulan ng pagpapalang darating sa buhay mo. Amen! Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Ang nakakalungkot kasi dito, may mga Kristiyano, gusto nilang pagpalain sila ng Diyos, pero hindi mo makita sa bahay-sambahan. Tingnan niyo po yung mga bakante ngayon. Siguro, hindi ko alam kung nasaan yung iba natin mga kapatiran. Pero gusto nilang ma-bless. Are you with me? Sabihin mo ulit sa dalawang tao, bless ka talaga ni Lord. Hindi nila kasi nauunawaan itong principle na ito. No worship, no rain. Ako po, nung first time na nag-work ako, assignment ko Leyte.
Doon ko na-meet yung sister po ni Brother Lincoln, si Ate Ningning Giao. Pero before that, alam niyo, 2 months akong walang samba, pagsamba sa Diyos. Kasi estranghero ko doon, ang pinaka namin doon, bunkhouse, ay nasa tuktok ng bundok. Wala akong alam, wala akong mapuntahan, hindi ko alam kung saan yung church, Christian church. Pero alam nyo, every morning, I wake up around 5 o'clock, I seek the face of God, I worship Him. Ang pasalamat ko doon sa bunkhouse na tiniran ko, 2 lang kami. Yung kasama ko sa bunkhouse, ano pa siya, panggabi. Yung graveyard shift niya. Kaya ako, nakaka-worship ako sa Lord. Dahil pagdating ko, siya naman ang dating niya. Pag alis ko, siya naman ang dating niya. Nagsi-shifting kami doon sa bunkhouse namin. But I thank God kasi sinustain ako ng Lord for 2 months. Pero, alam niyo, pakiramdam ko noon, sasabog ako. Kasi every day, I seek the face of God. Matthew 6:33, nandun yung pagpuno ng Diyos sa atin. Amen po ba? Importante dito, kahit saan tayo naroon, nag-worship tayo sa Lord. But every Sunday, let's see to it. Ma-fulfill po yung Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves. Kasi dito, nagpapalakasan po tayo. Amen po? Dito nagpapaalalahanan tayo. Dito sama-sama tayo nagfe-fellowship una sa Diyos, secondly sa kapwa nating Kristiyano. Di ka ba natutuwa dyan sa katabi mo ngayon? Naka-fellowship mo siya? Oo, talaga? Hallelujah! Kaya, no worship, no rain. Sabi rin sa 2 Corinthians Chronicles, chapter 29, verse 35, and also the burnt offerings were in abundance, with the fat of the peace offerings and the drink offerings for every burnt offering. So the service of the house of the Lord was set in order. Kailangan nasa ayos din po ang pagsamba natin sa ating Diyos na buhay. Amen po? Para hindi ho tayo ma-distract. Another area na kung saan kailangan may order sa household, sa ating mga tahanan, sa ating mga kinakasakupan. Naalala niyo po ba si King Hezekiah in 2 Kings chapter 20 verse 1? Dumating kasi sa time sa paghahari ni King Hezekiah, medyo nagkaroon na siya ng pride. At ginamit ng Diyos ang isang propeta at sabi sa kanya, set your house in order, for you shall surely die. Ang tindi nito. Pero nakakatuwa po sa Lord, nung sinabi na ni King Hezekiah, yung saloobin niya, lalo na nung mga panahon na sumusunod siya sa Diyos, sabi ng Lord, umalis na yung propeta Sabi ng Lord sa propeta, bumalik ka uli at sabihin mo kay Haring Hezekiah, dadagdagan ko pa ng 15 years ang buhay niya. How would you like that? Maaaring hindi sa atin nangyari yon, pero ang importante dito, hindi lang yung pagsamba natin sa Diyos, kundi mismo sa ating mga tahanan ay magkaroon ng kaayusan. Nandiyan pa ho ba kayo? Ayan. So paalala po ito sa mga nanay at sa mga tatay, maging sa mga anak na narito po. Isa pang aspekto na gusto ng Diyos may kaayusan ay sa ating community or as a whole sa ating country, sa ating bayan. Sabi sa Daniel chapter 4 verse 34, ito ho yung time na kung saan natauhan ho si Haring Nebuchadnezzar. At nung natauhan siya, kasi dumating yung time na tinanggal siya sa position ng Lord as king. Bakit? Kasi
yung glory na dapat ibalik niya sa Diyos, inangkin niya. Dahil nung paghahari niya, the splendor, yung makikita natin na grabe yung kayamanan, grabe yung kasikatan ng Babylon. At sabi niya, di ba ito'y mga gawa ng aking mga kamay? Imbis na sinabi niya, hindi ba ito'y blessing ng Lord sa buhay ko? Kaya nangyari itong mga magagandang bagay sa bayan kong Babylonia. At siya ho, nung time na yon, ay nagmistulang taong grasa. Ang haba ng buhok, ang haba ng mga kuko. Pero dumating yung time, nung na-acknowledge niya, sabi po dito, and at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and my understanding returned unto me. And I blessed the Most High, and I praised and honored Him that lives forever, whose dominion is an everlasting dominion, and His kingdom is from generation to generation. Nung ginawa po ito ni King Nebuchadnezzar, sabi pa rin po sa verses 35, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he does according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou? At the same time my reason returned unto me, and for the glory of my kingdom my honor and brightness returned unto me, and my counselors and my Lord sought unto me, and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride, he is able to abase. Napaganda po ito na naayos ang lahat nung siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos at niluwalhati ang ating Panginoon, ang Diyos ng Israel. Amen? Kaya, gusto ni Lord may kaayusan sa buhay natin. Mangyayari lang yan kung yung order ni Lord, ano ba yung utos ng Diyos sa atin? Sa trabaho man yan, sa school man yan, sa community man yan, sa bahay man yan. Ang importante, alam natin yung principles ng Lord. Alam natin yung pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi kung ginagawa mo ang isang bagay na hindi pinapagawa sa iyo ng Lord, sayang ang oras, panahon, lakas, sayang lang ang bagay na yon. Are you with me? Letter B. Believe. It takes faith to obey. Dahil ang pananampalataya or faith, it means fully trusting a person, his attitude and ability to do what he has said and or promised, regardless of the situation or condition you are facing. Naalala niyo po ba yung widow of Sarepta? Ano po yung pangyayari na yan? Nung time na merong taggutom, sabi sa verse 9, sabi ng Diyos kay Prophet Elijah, arise, get thee to Sarepta, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded, note this, sabi ng Lord sa propeta ito, inutusan ko na a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Sarepta, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And in verse 13, and Elijah said unto her, fear not, go and do
as you have said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me. And after, make for thee and for thy son. So verse 14, for thus says the Lord, God of Israel, the barrel of meal shall not waste, hindi mauubos, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sends rain upon the earth. Verse 15, sabay-sabay natin basahin, and she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. Pag tayo ay marunong makinig sa Diyos, sa kanyang mga instructions, sa kanyang mga orders, inalagay natin yung puso natin at talagang pinagkatiwalaan natin siya, sabi mo Lord 100% i-bless ka ni Lord. Amen? Let me share to you some principles of obedience. Sabi sa 2 Chronicles 20, verse 20b, believe God and His prophets, and you shall be established and prosper. Pag ikaw ay nanampalataya sa Diyos, you will be established. Magiging maayos lahat sa buhay mo. Huwag mo lang papangunahan si Lord kasi hindi maayos siya. Nandiyan pa ba kayo? Believe His prophets and you shall prosper. Ito ho sabi po ni Jehoshaphat sa mga Hudyo, sabi niya, believe in the Lord your God, so shall you be established. Believe His prophets, so shall you prosper. Importante po ito na pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, may mga instances, gagamit at gagamit siya ng kanyang sisidlan. Mouthpiece. Pwede rin naman tayong kausapin ng Diyos in an audible voice. Bakit hindi? Nung kinausap ng Diyos si Moses, ang buong Israel ay natakot. Kasi sa kanila, ang dating ng tinig ng Diyos ay parang mga kidlat at kulog. Sino rito yung pagka may bagyo, pagka mayroong kidlat, kulog, noon ay nagtatago kayo sa inyong kwarto. Meron ba? Natatakot kayo. Kasi baka tamaan ka ng kidlat. Huwag naman. Okay? Kasi di ba may mga nabalita tayo, tinamaan ng kidlat, talagang patay. Kung ilang libong boltahe ang taglay po ng kidlat. Pero gayon pa man, gagamit at gagamit ang Diyos ng sisidlan. And some of them are prophets. Nalala ko tuloy dito si Ate Ningning. Nung nag-resign ako sa work sa Philpos, may word ako sa Panginoon. Kaya ako nag-resign sa trabaho. Pagdating ko po sa Ormoc City, kasi nasa Isabel ako, pagdating ko sa Ormoc, katatapos ng kape-break lang ng fast, si Ate Ningning. At timing, kakain kami ng hapunan, sama ko si Brother Boy, Pastor Boy Consigliada and his wife. Alam niyo, bigla siyang huminto, and she began to utter words of confirmation of what the Lord had told me before I resigned from my work. Lalo tuloy na stir up yung spirit ko. Sabi ko, yes Lord, hindi ako nagkamali na sundin kita. Hindi ako nagkamali, nag-resign ako sa work just to follow you. Regardless kung ano pa man po yung nangyari o mangyayari sa buhay ko. Ang importante po dito ay makasunod tayo sa ating Panginoon at doon sa mga ginagamit niya. Are you with me?
Isa lang po yung nakaintindi nun. Nandiyan po ba kayo? Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Sabi rin po ng Book of Proverbs, in the multitude of counselors, there is safety. Huwag na huwag kang gagawa ng isang desisyon, especially if it is a major decision in your life, without consulting a mentor, a counselor, na alam mong dumadali yung wisdom ng Lord sa kanya. But first and foremost, hanapin mo yung mukha ng Diyos. Seek the face of God in that particular decision na gagawin mo. Yung mga taong gagamitin niya sa paligid mo, they will just confirm what the Lord had told you to do. Inire-reinforce lang nila yung natanggap po ng mensahe, instruction sa ating Panginoon. Let me share to you yung personal testimony namin ni Pastora bago mag-anniversary last month. Ito lang yung, kumbaga first time namin ginawa itong pledge na ito. Kasi hindi siya peso, dollar. Mabuti na lang, noong time na yun, mataas yung ng dollar. Last month, 43, umabot ng something, 43.80 yata yung palit, So, tama-tama, nakatulong po sa ating anniversary. Pag ikaw ay nagtanim, it is just a fraction of what you will reap. Sino naniniwala po doon? Para po itong yung mga farmers, di ba? Nagre-reserve sila ng maiinam na binhi, mga palay na magaganda. Ilang kabansyon, kung ilang hektare yung tatamnan nila, mas marami yung kanilang i-reserve pag nag-ani sila. Pero kapag oras na ng tag-ani, ang ganda naman ng kanilang ani. Nandiyan pa ba kayo? A farmer sows several kabans of palay and reaps plentiful harvest. Pwedeng 5:50 or 1/10 ratio. Pero sa Bible, ang ganda ng ratio ng Lord 30-fold, 60-fold, 100-fold. Pag nagtanim ka, pwede kang umani ng 30-fold. Pwede kang umani ng 60-fold. Pwede kang umani ng 100-fold. Sinong gustong 1,000-fold? Magtanim ka rin ng libo-libo. Hello? Si Solomon, na nagtanim siya, 1,000 burnt offerings, ang sabi ng Bible. Biglang pinatulog siya ng Lord. Sa kanyang pagtulog, sabi ng Lord, anong gusto mo na ibigay ko sa iyo? Buti na lang, hiningi niya ay wisdom para pamahalaan ang buong Israel. Anong sabi ng Lord? Dahil ang hiningi mo ang wisdom, hindi yung mga kaaway mo, hindi yung kayamanan, hindi yung kung ano pa mga bagay, idadagdag ko lahat ito sa iyo. Ilang fold yun? Hello? Pinasikat ng Diyos si Hari Solomon, pinayaman niya, siya yung pinakamatalinong hari sa balat ng lupa noong mga panahon na yon. Grabe. Sabi mo sa katabi mo, ganun ang Diyos natin. Pag nagtanim ka, aanihin mo yung nais ng Diyos na maranasan natin. And that's the miracle of obeying. Magkano po yung aming inahulog as pledge para sa anniversary? At magkano po itong laptop na nasa harapan ko ngayon? Ayan, yung iba alam na Noong Wednesday, nagpatutungan na po ako.
Last June, second Tuesday of June, second Tuesday ba? Basta second week of June, nauhaw ho si Pastora dahil may pinalo po kami sa Santa Rosa. Pagpauwi na, sabi niya, bili ka ng tubig. Pagdaan namin sa Pure Gold, Tagapo, ayun o, bili tayo dyan. So, pinark na namin yung sakyan. Tapos yun na, nung nandun na kami sa loob, hindi lang ho tubig ang binili. Pati nag-grocery na rin kami. Tapos, part of it, yung sa souvenir item para sa Father's Day. At kung ano pa yung binili namin. So, sa madaling salita, nakatanggap ako ng raffle stub. Ilang piraso. Hindi ko na inisip yun. Ang nangyari lang ay nung July 23, nung the other Tuesday, last Tuesday, bigla na lang po may kumatok sa bahay at sabi, letter po sa inyo, ganyan. So, pagkita ko, ang in-expect ko kasi bills. Diba kasi may mga dumarating na monthly bills. Abay, kakaiba ito, galing sa Pure Gold. At pagbukas ko ho, ang bumunga, congratulations! You have just won in our third monthly draw a MacBook Air 11. Ito na po yun. Na-claim ko ho nung last Thursday. Ang presyo po nito ay $999. Pero pag binenta na sa market, mas mahal. Siguro may tax na at yung air freight or yung shipping cost. Sabi namin ni Pastora, ito lang yung tinanim natin. Pero bumalik ng makasampung beses. Hello? Di ba ang Diyos natin is an extravagant God? Pwede mong palapakan natin si Lord. Sumunod ka lang. Asa pa, pinaalala ni Lord sa akin, nung hinulog ko yung raffle stub, nilay hands ko yung drop box at ang sabi ko, Lord, favor naman, MacBook Air. Natuwa si Lord kasi may tinanim kami. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magtanim ka na. Para umani ka ng 30-fold, 60-fold, 100-fold, even 1,000-fold. Pwede mo palapakan natin si Lord God. Amen. Huwag na huwag kang magdedemand sa Lord kung hindi ka magtatanim. And this is a biblical principle. If you sow, surely you shall reap. Basta yung itatanim mo ay mabuting binhi sa mabuting lupain. Amen? Another principle of obedience, believe first before you will see. John 20 verse 29. Sabi po ni Jesus kay Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Kapatid, ano ba yung kaya mong sampalatayaan sa Diyos sa oras nito? I will agree with you in prayer. Ilagay mo na sa isip mo, ilagay mo na sa puso mo, although wala pa yung hinihingi mo. Pero nagtanim ka na. Panalangin, panahon sa Diyos, nagtanim ka even sa financial. I will agree with you in prayer today. May naisip na po ba kayo? Ako may naisip na. Ayan. Nandiyan na ho ba kayo? Lord, I agree
And I decree and declare today, sa lahat ng mga anak mo nananalig, nananampalataya sa mga bagay na kanilang hinihingi, hinihiling sa iyo. Alam ko po, hindi niyo ho ipagkakait yung mga bagay na yon. Whether it is material, whether it is financial, whether it is physical healing, ano man po ito, O Diyos, whether ito ay breakthrough spiritually, I agree and I decree and I declare in the name of Jesus, it shall be granted right now. In Jesus' name. Sabihin mo po sa Lord, akin na po yung Panginoon at salamat po. Palapakan natin si Jesus. Hallelujah! Believe first before you will see. Nakakatuwa si Lord kasi may mga bagay siyang sasabihin sa atin during our devotional. Masyasyak ka. The other day, nung ako po ay nag-devotional, alam niyo, may nilagay si Lord sa puso ko. Sabi ko, Lord, believe na lang ako. Kasi kaya namang gawin ng Diyos eh. Amen ba? Last night, kahapon po, nandun kami sa JA1 sa Batangas, yung pinaka-sentro nila, dahil celebration po ng RAPA Medical and Dental Team. Si Pastor Janet, sinama po ako, ika-8th year na po nila yon. And after yung program, kahinan, ganyan, may word, ang ganda ng word about inheritance. Okay? Inheritance, hindi mo ito paghihirapan. Pero, bago mo makamtan to, kailangan mo mag-endure. Mamaya pag-usapan natin yan. Alam niyo ba, pagdating namin, pagkatapos namin doon sa programang kain na kami, sabi po nung kaibigan po ni Pastora doon, punta tayo doon sa pinaka, ano yung pagka-describe ng church? Mega church. Ang pagka-describe po ay mega church. Alam niyo, pag pasok namin doon sa gate pa lang, 4-story pa lang yung nakatayo. Ano pa to eh? 7 palapag po ito. Ang second floor ay ito yung pinaka-worship hall that can occupy at least 5,000 people. Nakakapangdilat ng mata, although grabe yung pagtatanim na ginawa dito nila Bishop Art. And alam niyo, nung nag-start sila doon sa foundation pa lang, kasi million eh. Foundation pa lang, million na eh. Kasi 7 palapag yung pinapagawa nila. 4 pa lang yung nakatayo. Ang ginawa ni Bishop Art dito, binenta yung bahay niya, binenta niya yung sasakyan niya, at itinanim niya ito, faith seed, para doon sa mega church. And that was several years ago. Alam niyo, hindi lugi eh, pagka nagtanim ka, lalo na sa church ng Panginoon. Bumalik yung, binenta niya yung MB niya. Ang bumalik naman, na may, may blessing sa kanya, Pajero naman na, ang ganda, top of the line. Tapos nagkaroon din uli siya ng panibagong bahay, pero naitayo po yung nag-help na po sila doon monthly. Grabe. Ang ganda-ganda po. Pagka nagawin po kayo ng Kumintang, Ibaba, Batangas, katapat po ng Kapitolyo, yung kanilang yung kanilang church, pero yung may papasukan pa po doon, yun talaga yung pinaka-mega church nila. At sabi ko, grabe yung pagtatanim ng mga kapatiran sa gawain ito. At nangyari yung dapat mangyari. Part of it,
ay school, part of it, parsonage, pero yung pinaka, ano po nila doon, yung pinaka hall nila, worship hall, grabe. Sinasabi ko po ito kasi ito ho yung mandato din ng Diyos sa atin. Alam ko ho, it will take time, pero as we believe God, mangyayari yung imposible sa buhay natin. Amen? Pwede ba palapakan natin si Lord? Hallelujah! So yun po yung pangalawa, manampalataya tayo. Ang pagsampalataya, you will lay down everything at Jesus' feet. At pag inilagay mo na yung concern mo na yon, inilagay mo na yung bagay na yon, huwag mong babawiin. Amen? Allow God or make room for God para patunayan sa iyo yung sinabi niya sa iyo ay gagawin niya. Amen po ba? The third letter in the word obey is letter E. It means endure. Pakisabi nga po, endure. Sabi po sa Matthew 24 verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Tinignan ko po yung Greek word ng endure. Ang ano po nito ay hupomeno, which means to stay under, to stay behind, that is remain, manatili, that is bear trials, have fortitude, persevere, abide, take patiently, suffer, and tarry behind. Ang importante po sa pagsunod natin sa Diyos, kailangan tayong mag-endure. Lalo na kapag malaki-laki yung hinihingi mo kay Lord. I'm not just talking financially. Ang importante dito, marunong tayong mag-antay, magtiis, hanggang huli. Ito, subok ko na ito eh. Gusto ko lang daanan muna ito. While yung word na save, it means sozo. Ang ibig sabihin, to save, that is to deliver or protect, literally and figuratively, heal, preserve, save self, do well, be made whole. Ang dami yung healing incident sa Bible. Katulad po yung woman with an issue of blood. Ilang years? 12 years. Sabi sa Matthew 9:20. And in John 5, yung man at the pool of Bethesda, hindi siya kasi makalakad. Although hindi na binanggit kung ilang taon na kapag merong dadating na anghel for that occasion, na stir yung water, unang may sakit na pupunta doon sa pool, magaling ka agad instantly. But here comes Jesus. Hindi na anghel yung nag-stir up ng faith nitong taong ito. Si Jesus na. Natanggap ba niya yung kanyang healing? Yes. Bakit? Nagtiis kasi siya. Nagtiyaga siya. And in that very moment, hindi lang anghel ni Lord ang dumating, si Jesus na mismo. Amen ba? Pwede bang palakpakan natin si Lord doon? Hallelujah! Ako po, personally sa life ko, pag meron akong naramdaman na kakaiba sa katawan ko, ba, talagang ang tinding pain, no? Cast out ako ng cast out, inanoy ko ng oil yung sarili ko, basa ako ng word, nagdi-declare ako. Minsan, instantly may healing. But there are times na
Aba, tumatagal na ng ilang araw to. Sinusumbatan ko na yung sakit. Sabi ko, hoy, squatter ka sa katawang ito. Templo to ng banal na espiritu. Pag umabot na ho ng 1 linggo, 2 linggo, lalo akong nakikipagbuno, lalo akong lumalapit sa Lord, nakikipagbuno sa kaaway. At yung matindi rito, yung pinaka-climax, yung extreme pain, pag nandun na bigla na lang siya mawawala, at sasabihin ko sa sarili ko, uy, magaling na ako. Praise God. Naranasan niyo rin po ba yun? May mga instances sa life natin na yung pinagpe-pray mo, may timetable si Lord. Hindi dahil pinagkakait ni Lord sa iyo, no. Just at the right time, at the right place, matatanggap mo yung blessing, whether it is healing, whether it is financial breakthrough, whether it is spiritual awakening, sa timetable ni Lord. Siya pa rin ang maluluwalhati, hindi yung sarili mo. Amen? Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Importante po na makita natin itong bagay nito. Para sa ganon, as we endure lahat ng testing, para si Job, he was tested in all areas. Nung ito'y binasa namin ni Pastora sa devotional, talagang grabe, no? Yung, hindi naman sinabi kung ilang araw, kung ilang buwan, o inabot ba ng taon, bago totally nakarecover si Job. Ang importante dito, he endured all those testings na dumating sa buhay niya. Ano nangyari? Double portion. Na doble yung blessing niya. Na nagkaroon uli siya ng mga anak na ang gwapo. Tingnan niyo nga yung katabi niyo. Ang gwagwapo at ang gaganda. Walang kasing gwapo, walang kasing ganda yung mga anak ni Job nung panahon niya. Bakit? Nag-endure siya. Nandiyan pa ba kayo? Yung mga gustong magkaanak dyan. You have to endure. You have to obey God sa instruction ng Lord sa buhay mo. Para maging gwapo at maganda ang iyong magiging mga anak. Uy, isa lang yata, o dalawa lang yata yung nag-amen. Ayaw yata ng gwapo at maganda eh. O sige, ang gwapo at ang gaganda. Ayan. Yan po, yan gusto ni Lord. Okay? So, he that endures to the end shall be saved. Ang salvation, hindi lang yung spirito natin. It covers all aspects of our lives. Last but not the least, yieldedness. Letter Y, doon sa word na obey. Yieldedness. Even when it's hard, even if you will really die hard, Pastor, palabas yan ha. Alam nyo, nasundan ko yan eh, yung Die Hard na pelikula. Sabi ko, parang Pinoy ah. Yung bida hindi mamatay-matay. Nandiyan pa ba kayo? Ang titindi na eh. Yung mga high-tech na nga yung huli, di ba? Pero parang nag-enjoy lang siya habang nasusugatan siya, habang nababalian ng buto, habang ano pa man nangyayari sa pamilya niya. Aba, ang saya pa rin niya. No? Pero yung gusto kong talakayin dito is this. Pag may pinapagawa si Lord sa atin, you have to die to yourself. You have to deny yourself. Kasi pag nandyan ka pa, magre-react ka eh. Pag nandyan pa yung ikaw, yung flesh mo,
Nandiyan pa rin yung galit, nandiyan pa rin yung mga bagay-bagay na magpo-pull down sa'yo. You have to die to yourself para wala ka nang maramdaman na pain. Wala ka nang maramdaman na worry. Dahil alam mo, ang buhay mo, you have died with Christ. And you have risen with Christ. Ibig sabihin ng risen with Christ, the resurrection power of God is upon you. Ano man yung imposible, ay gagawing posible ng Diyos just for you. Amen? Matthew 16 verse 25. Ang matindi pa nga dito yung death sentence eh. Yung martyrdom. Ang palad tayo, nasa democratic country tayo. Pero mag-yield pa rin tayo sa Panginoon. Despite of those circumstances na titignan natin not favorable, pero dahil meron tayong Diyos, even at the point of death, He gave His life for us. Ganun din tayo. For whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Kung ang buhay mo totally yielded sa Lord, mararanasan mo itong blessings of obedience na ito. Bibilisan natin. First blessing of obedience, promotion. Doon sa binasa natin teksto kanina, in Deuteronomy 28, tingin po natin ito, himay-himay natin ito. Verse 1, sabi ng Panginoon, I will set thee on high above all nations of the earth. Tingnan natin yung bansang Israel ngayon. Ang liit na bansa, pero alam niyo ho ba, ang pinakamayayaman na tao sa balat ng lupa, karamihan mga Hudyo. A small race, yet very rich and powerful. Posible ba ito mangyari sa atin? Sa pamilya natin? Yes! If you can believe God and obey Him. Sabi sa verse 13, you shall be heads and not tails. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka buntot, ulo ka. Amen? Pwede rin itong personally can be applied in our lives. Kung may kaisipan ka, kasi mahirap lang kami. Kung may kaisipan ka na, wala namang anong pamilya ko eh. Begin to declare life sa family ninyo. Begin to declare life na hindi kayo buntot, ulo. And that's promotion. Second, provision. Verse 2, blessing shall overtake you. You, doon lang. Parang doon lang may blessing eh. Again, blessing shall overtake thee. Ba, gusto pala King James Version. Verse 3, you shall be blessed in the city, you shall be blessed in the field. Kapatid, saan ka man naroon, nandun ang Diyos. Kami po ni Pastora, daming mga offer sa amin to go abroad before walang word. Sabi mo sa kapatid mo, walang word. Pero sa mission, yes. Nakawalong bansa na si Pastora. Ako naman 3. Short term mission. Ang ganda dito, pag may word ka kay Lord, go! Sa bansa na yon, punta ka. Ask the blessing of your pastors. Amen po ba? I-release ka namin. Pero kung wala kang word sa Lord, do not go.
you will just suffer the consequences of disobedience. Nandiyan pa ba kayo? Several times, meron hong nag-offer sa akin, Pastor, ito ho, way back 2007, sabi niya, Pastor, operang kita kasi siya yung administrator sa company, sa ibang bansa, operang kita ng $3,000. During that time, 50 pesos per dollar. Basic pay pa lang yun, $3,000. Pero sabi ko, pag may word si Lord, nakaalis na siya, wala pa rin word si Lord. Natapos yung kontrata, 2 years, 2009, na-pera uli ako. Wala pa rin word si Lord. Pero ang kagandahan dito, sabi ko nga, kahit nasa Pilipinas ka, at tinawag ka ng Panginoon, dito, sa bayan natin, God can bless you. Amen? Pero kung may word ka naman na pumunta ka sa ibang bansa, do so. And God will also go with you and bless you. Ang importante, may word ka kay Lord. Nandiyan pa ba kayo? Yan, meron tayong mga kasamahan dito, nag-earn ng dollars. Nasa Pilipinas, ano? Grabe. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Provision. Blessing shall overtake thee. You shall be blessed in the city, be blessed in the field. The fruit of the body, of your body, the fruit of the ground, the fruit of the cattle, increase of thy kind and sheep. Ayan. May increase. Hindi lang basta pinagpala, may increase pa. Sabi mo sa katabi mo, increase be unto you. Ayan. Kung kaya mo sampalatayan, magkakaroon ka ng increase sa Lord sa oras na ito. Amen po? Hallelujah. Pasensya na po kayo. Medyo napapatagal yung aking nag-close yung sorry po. Ayan. So, gusto ni Lord may increase tayo. Verse 5, yung blessing, the Lord will bless your basket and your store. Yan. Kung may mga tindahan kayo, i-bless ni Lord yan. Verse 6, you will be blessed when you come in and when you go out. I-bless ka ng Lord. Verse 8, the Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses, in all that thou settest thy hand unto. Ano mahawangan ng kamay mo? Kung ito'y kalooban ng Lord, i-bless niya. And He shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Verses 11 and 12, I will give unto you the good treasure. Pastor, ano yan? Yamashita treasure ba yan? Hindi, basta good. Isipin nyo na lang, good. Hindi bad. Good treasure, bibigyan ng Lord. He will bless the work of your hands. Sinabi ulit dito, and rain, ulan. Letter C, protection and power. Cause your enemies is beaten before your face. They shall come against thee one way and flee 7 ways. And last, the blessing of obedience ay purity. Verses 9 to 10 says, you will be a holy people, and they will be afraid of thee. Gusto kong linawin ito, the first 3 major blessings will be useless. Ano yung major blessings na yun? Promotion, provision, protection and power. Mababaliwala ang lahat ng blessing ngayon kung dito sa panghuli ay babagsak tayo. It says, kailangan nandun yung kalinisan, kailangan nandun yung kabanalan, katwiran ng Diyos, and you will be feared, you will be revered, you will be respected, not because of who you are, but because who your God is, na kumikilos at nagbabago ng ating mga buhay. Amen? Importante po yan. Now, let me conclude this message this morning. The choice is yours. Blessings, if you obey. From verses 1 to 14. Curses, if you disobey. Deuteronomy 28:15 says, but it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God,
to observe to do all His commandments and His statutes which I command you this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Chinek ko ho kung ilan yung blessings from verses 1 to 13. 33 types of blessings ang nakatala sa Deuteronomy 28. Whereas, from verses 15 hanggang do sa pinaka-pagtatapos ng kabanata ngayon, there are almost thrice than that of the blessings. 92 curses. Tanong, anong gusto nyo? Yung mas marami o yung mas konti? Actually, hindi naman konti yung 33. Diba? Ang dami na kaya niyan. All areas covered.